Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, winasak ang Senado. Nako, hala binasura na, case dismiss na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Senate President Jesus Cordero, mga kababayan. Mayroon po siyang ginanap na press conference kanina, no? Sabi po dito sa News 5, mga kababayan, 23 minutes ago, nais ni Senate President Jesus Cordero na hanapin ang common ground at magtrabaho ng sama-sama ang mga leader matapos ang bilang Pilipino 2025, ano ba ito? Election 2025 mga kababayan, right? Sabi pa dito, tapos na ang halalan, tapos na ang bangayan, tapos na ang kulay politika at ingay ng politika. Sana magsimula na tayo na maghilom, gumaling mula sa mga sakit at hidwaan ng halalan. Ayon po yan kay Senate President Jesus Cordero. Nako po. I think it is not fair, no? Bakit mga kababayan? Gusto na nilang, kasi yung tono, kung bagay yung tono po dito ni Senate President Jesus Cordero, parang si PBBM. Yung sinasabi ni PBBM na magkaroon ng cooperation, no? Magkaisa, 'di ba? Unity and cooperation. Yun din po ang tono dito ni Senate President Jesus Cordero. Pero teka lang, wag po natin kalimutan mga kababayan na mayroon pong isang tao na nadamay dahil po sa eleksyong ito, dahil sa pinulitika ninyo. 'Di ba? Hindi po makakalimutan niya ng taong bayan at hindi maghihilom. Itong sinasabi mong hidwaan hanggat yung taong sinasabi namin, pangalanan na po natin. Si former President Duterte, hanggat nandoon po si former President Duterte sa ibang bansa, sa ICC, no? Hanggat nandun po si former President sa ICC mga kababayan, no? Hindi po hihilom ang sugat na ginawa ninyo. Not unless kung makauwi po si former President Duterte dito sa Pilipinas. Parehas lang po kayo ni President Bongbong Marcos Jr., no? Gusto nyong kalimutan na lang natin yung nangyari kay former President Duterte. I think mahirap po yun para sa mga taga-suporta ni former President Duterte, no? Sana ipagpatuloy po ang investigasyon. Sana mayroon pong managot, doon po sa pag-aresto kay former President Duterte, mga kababayan. Alright? Okay, ito pa mga karibyo natin, pasadahan din po natin ang President Bongbong Marcos Jr., no? Ito po ang balita mga kababayan mula po sa balita mb.com.ph. PBBM ma-admin tanggap pagpasok ng tunay na oposisyon sa Senado. Peking oposisyon lalabanan. Nako, meron bang ganun? Meron bang peking oposisyon? At mayroong tunay na oposisyon? Once you are against the government, you are called opposition, no? So, yan, mayroon na pala kayong peking, sa bagay, may fake news nga di ba? Sila po ang
nagsasabi na may fake news, ganyan. May faking opposition naman at may tunay na opposition. Whether or not, tunay or peke, opposition pa rin yan. Di ba? Sige. No? Sige, tanggapin natin yan mga kababayan. No? Sino kaya ang tunay na opposition? Yung mga dilawan ba? Or yung PDP laban na pinamumunuan dyan nila? Di ba? Or yung kay Vice President Sara Duterte, mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Well, let's see, no, kung ano mangyayari ngayon dito sa Senado, mga kababayan. Alright? Eto mga karibyo natin, pasadahanin po natin itong si Castro. Sabi po ni Castro dito, zoomin natin, malaki pa rin po ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Naniniwala pa rin ang Pangulo na malaki pa rin ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Sa ngayon, tandaan po natin ng huling survey ay nagpapakita po na mataas na trust rating po ng Pangulo. Anong mataas na? Yung 25% na trust rating? Yung ba yung pinakamataas? Mga kababayan, mukhang natutulog itong si Castro, mga kababayan. Diba? Yung trust rating po ng Pangulo halos na nga lumagapak na. 25% nga, correct me if I'm wrong mga kababayan, trust rating po ng Pangulo sa sorbing sinasabi ni Castro, mataas ba yun? 25% yata yun eh. Well anyway, maging ganun pa man mga kababayan, taong bayan pa rin naman po ang huhusga kung nagtitiwala pa ba sila or hindi sa Pangulo. Kayo mga kababayan, trust rating daw ng Pangulo tumataas. Ayon po ay kay Yusek Castro, mga karibin natin. Ano po ang inyong komento? I-comment nyo naman po sa baba. At ito, pasadahan din po natin ito. Vice President Sara Duterte nagsalita sa issue ng impeachment. Sabi niya po dito, ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So sinabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyari. Kaya nga mga kababayan no? Ito nga naisip ko lang bigla, ano bang mawawala kay Vice President Sara Duterte, no? Kung ma-impeach siya, di ba? Hindi ba mas malaki ang kawalan ng mga ordinaryong Pilipino kung mawawala si Vice President bilang Vice Presidente ng ating bansa? Bakit, mga kababayan? Ngayon nga, nandyan pa si Vice President Sara Duterte na pumupuna sa mga ginagawang kalokohan ng gobyerno. Mayroon pa rin nagaganap na mga kalokohan, pagnanakaw, di ba? Paano na lang kung wala na ang Vice President Sara Duterte? Hindi po ako nagpapaawa sa kung sino man sa inyo dyan na nanonood, no? Hindi po tayo nagpapaawa effect. What I'm trying to point out, kung ngayon nga mayroon pang pumupuna sa gobyerno sa paggawa nila ng kalokohan, pangkukurap, pagnanakaw nila sa gobyerno, di ba? Nagagawa pa rin nila kahit may pumupuna na. Paano na lang kung wala nang pumupuna sa kanila? Wala na talagang against their will, di ba? Hindi po kawalan ni Vice President Sara Duterte ay maging Vice Presidente. Mas kawalan po ng ordinaryong Pilipino kung mawawala po ang Duterte bilang Vice Presidente. Di ba? Correct me if I'm wrong, mga karibin natin. Pero yan po ay opinion ko. Alright. Okay, pasadahan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto mga kabayan, no? Dito ako nagbase kung bakit talagang may something talaga. Kung bakit nakapasok po ang mga dilawan sa ating gobyerno. Bakit? Eto nga baluarte na ni Mar Rojas, talo pa rin po sila. Ito, balita pa mula sa Manila Bulletin 9 minutes ago. Paulo Z. Rojas, son of former Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, was defeated
in the Capiz 1st District Congressional race by Pinuno Party List Representative Howard Ginto. Yan mga kababayan. So yan, di ba? Nakakapagtaka. Eto, baluarte na po ng Rojas ang Capiz. Talo pa rin sila. Ibig sabihin, sinusuka na talaga ang mga dilawan, mga kababayan. Where in the world? Sinusuka na nga, nag-number 2 pa at nag-number 5 pa. Wala. Diba? Sinusuka na nga sila ng Pilipinas, ng Pilipino, nag-number 2 at nag-number 5 pa. Ano? Milagro nga, sabi niya ni Rojas, may milagro nga talaga. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan po natin si Castro. Talo na nga, no? Talo na nga si Castro, umaalma pa. Ito, basahin po natin para sa inyo mga kababayan. Ayon po kay Castro, pakikibaka para wakasan ang paghahari ng mga utak pusit na to. Sa kabila ng mga paninira, atake at red tagging, nako, ito talaga nga nila, no? Nagtagumpay tayong gawing positibo ang isang kampanya na ang gulugod ay issue at panawagang nagmumula. Nako, ang lilit kasi ng mga letra, no? At para sa karaniwang Pilipino, may halos 4 na milyong Pilipino na ang naabot ng ating mensahe at sana nga makasama natin sila sa pagpapatuloy at pagmumulat at pakikibaka para sa wakasakan. Natatawa ko dito kay Kasre. Para wakasan ang paghahari ng mga pautak pusit, abusado sa kapangyarihan at nagkakait yan. Di talaga ng ating mga demokrasyang karapatan sa kasulukuyang sistema. So yan mga kababayan, talo na nga, bumibira pa rin si Castro. Hindi ba pwedeng magpahinga ka na Castro? No? Pahinga ka na Castro, nakakaano ka na no? Parang masakit ka na sa mata. Wala ka ng posisyon, pahinga ka na lang muna. Ang trabahuin mo ngayon ay ang kalsada. Balik kalsada ka na naman, balik sa bundok ka. Di ba? Balik sa bundok na naman po si Castro mga kababayan. Alright? Eto mga karibin natin, pasadahan din po natin itong si Erwin Tulfo. Sabi po ni Erwin Tulfo, I will resign if anti-political dynasty bill gets passed. Yan naman. Wag po tayong magsalita ng tapos, Erwin Tulfo, no? Kasi baka alam mo naman na hindi talaga yan papasa sapagkat napakarami po ng magkakapatid, magkakapamilya na mga politiko and they are against maybe this anti-political dynasty bill. Kaya wag ka pong tapos na po ang halalan, no? Wag ka nang magpakita ka na ng iyong totoong kulay, di ba? Wag ka nang magpabango sa taong bayan. Tapos na po, nanalo ka na. And please be true to yourself, no? Na ikaw magre-resign ka? Pag naipasa ang dynasty bill, isuntok sa buwan yan. Ibig sabihin, you are not going to resign, di ba? Kung sinabi mo pang magre-resign ako ngayon without any condition, no? Bakit hindi mo gawin? With or without anti-political dynasty bill? Yan mga kababayan. Huwag mo na munang ipasa yan. Sige, ikaw magsimula. Mag-resign ka. Tapos, bago na yan ipasa, kung may papasa man yan. Di ba? Niloloko pa rin tayo hanggang ngayon. Tapos na po ang eleksyon.
You have to be true to yourself. No? Nako po. So, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po, alright? At eto dito ako natatawa mga kababayan eh, no? Eto, teka lang. So yan mga kababayan, bakit ako natatawa dito? Kasi yung Pilipinas, lagi nilang nakapokus dito eh. The Philippines and Germany signed defense cooperation agreement. Lagi nilang tayong defense. Wala lang ibang binabalita kung defense. America, mayroon din defense cooperation, Germany, India, o ano pa mang bansa, mga kababayan, defense cooperation agreement, no? Bakit? Bakit yan na lang lagi ang binabalita, mga kababayan? Hindi na kayo nagbabalita patungkol po sa ating ekonomiya, kumusta, ha? Yung utang cooperation, di ba? Wala bang ganun? Debt cooperation. Wala bang ganun mga? Kasi kaliwat kanan po yung pangungutang ng ating bansa, di ba? Dapat utang cooperation naman po ang binabalita ninyo para malaman po ng ating kababayan, no? Ha? Yung mga utang ng ating bansa kung kumusta na, di ba? Yung debt cooperation, di ba? Hindi puro defense cooperation. Ayaw po ng ordinaryong Pilipino ng gulo, di ba? Oh. Tapos ganito po palagi ang natin, defense cooperation agreement, di ba? Hindi na pwedeng yung mga utang cooperation. Anyway, opinion ko lang po yan mga kabayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. No? At ito na nga, pasadahan po natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po, pasadahan po natin. No? Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Resulta ng senatorial race. Pabor pa rin sa kampo ng kasalukuyang Vice President ngayon na si Inday Sara Duterte Carpio. May magsasanib puwersa na nga ba sa Senado at papabor kay Vice President Sara sa impeachment trial? Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, bagamat hindi nakapasok ang lahat ng senador na kaalyado ng mga Duterte sa senatorial race, sila pabor pa rin sa kampo ng kasalukuyang Vice President ngayon na si Sara Duterte. Ang lima nitong solidong kaalyado na papasok sa Senado. Para kay political analyst Professor Ana Malindugoy, maituturing ng satisfactory ang resulta ng senatorial race para sa kampo ni Vice President Sara Duterte, lalo na't may lima itong solidong kaalyado na papasok sa Senado. Isang mahalagang puwersa sa harap ng nakaambang impeachment trial na lilitisi sa Senado. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maawa naman kayo sa aming taong bayan. Tama na, limasin nyo na ang nasa Malacanang. Grabe ang hirap na dinanas namin ngayon. Ano pang silbi ng pagpili namin sa inyo sa Senado? Gumalaw na kayo. Alam naman natin anong pinaggagawa ni BBM. Keep on praying to Vice President Sara na safe sa kanyang impeachment. At tandaan natin ang pumayag sa kanyang impeach para di natin iboboto sa 2028. Lord, please listen all of our prayers. Please maging presidente Sara Duterte at lahat umupo sa government mga team Duterte para maging maayos kaginhawaan mamamayang Pilipinos at maging komportable pagtira namin sa bansa natin Philippines. Amen. End quote. Narito ang buong pagpapaliwanag ng isang political analyst na si Professor Ana Malindugoy na tila siyang sumampal sa katotohanan sa lahat ng nasa likod ng pagpapatalsik sa pwesto sa pagkapangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Vice President Sara Duterte Carpio. Sabay-sabay nating panoorin. Kasi, to be honest and frank with you, Admar and MJ, even before the election,
ang prediction ko talaga, at kahit man sa ibang nating mga kasama sinasabi ko, kasi minsan tinatanong nila ako, yung prediction ko talaga dyan is, sabi ko, sa PDP laban, mga 3 or 2 ang lalabas dyan. It's precisely because I think I'm very realistic when it comes to the kind of politics that we have in the country, and also very realistic sa mga variables na meron tayo sa Pilipinas when you talk about real politics. Kasi alam ko na unang-una dun sa kabila, they have the administration, they have the money, they have all the resources, they have the machinery of the BBM administration, and at the same time medyo may agam-agam dun sa automated election. So yun yung yun yung realization ko even before the actual election. So ang sabi ko nga, probably my prediction would be 3 from PDP will come out as winners in this election sa senatorial race. On the other hand, nung in-endorse naman ni VP Sara si Villar at saka si Senator Amy Marcos, sabi ko, ditong dalawa lalabas to, kasi nung tinignan ko, Villar, Camille is still alyansa. Kasama pa rin siya doon sa kabila, hindi naman siya tinanggal Pero at the same time, nakuha niya ang suporta ng mga Duterte at nakuha niya ang Duterte votes or yung mga solid Duterte supporters. So makikita mo, alam ko na papasok si Villar. Kasi din, alam ko rin kung bakit nilapitan si VP. It's precisely because nung una, yung mga survey, wala siya sa survey, wala siya sa Magic 12. On the other hand, how do you call that? Si Senator Amy naman, nung una kasi hindi pumapasok si Senator Amy sa Magic 12 or medyo feeling ko nanganganib yung kanyang winnability. However, nung inintroduce na siya in-endorse na pala siya ni VP Sara, ang sabi ko, papasok siya. Sa akin kasi analysis ko, papasok siya. Kasi unang-una, you have the Norte votes, yung North. Kasi in the Philippines, MJ and Admar, if you really analyze it, that's why there was a unit team, precisely because you need to have the North and the South. And if you have both, then the winnability is higher. Kaya nga si Senator Amy, very obvious naman na nakuha niya ang Norte. At now, nung in-endorse siya ni VP Sara, nakuha din niya to some extent, kahit paano, nakakuha siya ng vote sa South. At saka yung, hindi ko masasabing lahat ng Duterte supporters bumoto sa kanya, pero at least may nakuha siya. So in a way, predictably, sa akin, sabi ko papasok si Senator Amy. So kung susumahin mo sa senatorial race, though ang opposition on the side of PDP, hindi 3 lang ang pumasok. You still have the 2 na pumasok. So yan mga kabayan, no, naghahanap po ako ng isang political analyst, no, na mag-explain, no, why Bam Aquino and Kiko Pangilinan gets the top, di ba? Oh, yun ang gusto kong bakit ganun ang nangyari. Wala sila sa mga survey, mga kabayan, hindi po sila pumapasok, di ba? Bakit biglang ganun? Ha? Sana minsan makakita tayo ng isang political analyst, no? Ayan mga kababayan, kung may nakita po kayo, paki-comment na po dito para ma-feature po natin minsan dito sa ating channel, right? Mabigyan po natin ng reaction kasi gusto ko talagang kunin kasi tayo hindi naman tayo mga expert, di ba? We're just only giving opinions, di ba? Pero gusto ko talaga makakita ng isang political analyst na mag-explain talaga why Bam Aquino and Kiko Pangilinan nandun sa top. Wherein, in fact, mga kababayan, hindi natin sila nakikita sa mga survey na yan. Wala. At kung pupuntahan mo naman yung mga nila, yung mga pinupuntahan nilang mga lugar, kukunti lang yung tao. Di ba? Tapos, inaayawan pa sila ng taong bayan. Sana mo mag-explain, no? Para hindi na tayo umasa sa sinasabi ni Kiko Pangilinan na milagro. Sabi ni Kiko Pangilinan, no? Para at least mai-explain yung milagro na yan, di ba mga kababayan? Well, anyway, ano po inyong opinion mga karibu natin sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.